Dahil sa car crash na naganap nung bata pa si Shara, naging pulubi ang bata. Mabuti at natanggap siya sa tindahan ng noodles ni Aling Criselda. Hanggang sa ito na ang nagpalaki sa kanya at itinuring siyang anak. Sa edad na 25, minana na niya ang galing nito sa pagluluto at ang munti nitong tindahan. Nakilala niya si Evander, isang gwapong CEO na naligaw sa kanilang lugar at inabot na ng gutom sa daan. Oras na ng gabi nang makiusap itong ipagluto siya ng Chinese noodles, kapalit ng malaking halaga. Pumayag si Shara at nagustuhan ng CEO ang luto niya. Tinanong siya nito kung may alam pa siyang ibang klase ng luto at sinabi nga ni Shara na mga lutong bahay lang ang alam niya. Pero sobrang sarap nun. Kaya naman, na-hire siyang personal cook ng CEO at tumira sa mansyon nito. Doon nagsimula ang kanilang kakaiba at nakakatawang love story. Hindi! Malakas na sigaw ng dalaga. Habol-habol ni Shara ang kanyang paghinga nang malimpungatan siya matapos bangungutin. Muling sumariwa ang alaala niya noong bata pa siya. Matapos masangkot sa car crash ang kanyang mga magulang, ramdam niya ang matinding kaba at pamamawi sa kamay. Isang dekada na palang nakakalipas. Ngayon ay 25 years old na ako. Malayo sa batang amusin. Puro grasa ang suot na damit. Walang makain. At asa na si tira-tirang pagkain sa basurahan. Hindi na ako si Shara na pulubi at namamalimos sa kalye. Aniya, habang nakatitig sa harap ng salamin. Nakatapat yun sa kanyang kama. Agad bumangon ang dalaga at sinalubong ang mainit na sikat ng araw sa umagang yon. Siya na ngayon ang may-ari ng noodle shop ni Aling Criselda. Ang 60 anyos na matandang kumupkup sa kanya, nag-aruga at nagpalaki. Ito rin ang nagturo sa kanya kung paano magluto ng masarap na Chinese noodles. Nakakamiss ka na, Lola Criselda. Bakit ganon? Ang aga mong umalis sa mundong to. Ngayon, mag-isa na naman ako. Bulong ng dalaga, saka inayos ang sarili. Buong maghapon nagluto at nagtinda si Shara ng noodles, saka mga kakanin sa tindahan. Hanggang sa dumating ang hating gabi, nakarinig siya ng pagrereklamo ng tiyan. Kaninong tiyan yung kumakalam? Ang lakas ah. Natatawang sabi niya. Jam, wala nang bukas sa tindahan. Bad trip. Naligaw pa nga. I'm so hungry. Napalingon si Evander sa maliit na tindahan na may karato lang, Chinese noodles for sale. Saktong kapapatay lang ng ilaw ni Shara nang humakbang papalapit sa kanya ang gwapong binata. Matangkad, maputi, may matipunong katawan at malagrikgad na mukha. Miss, sandali. Sarado na kayo? Oo, kanina pa. Ngayon lang ako nagpatay ng ilaw. Patulog na rin sana. Bakit? May tinda ka pang noodles? Nagugutom na ako nung sobra. Wala na. Laging sold out ang noodles kong paninda. Bakit tabi ka na? Naligaw lang ako. Nasiraan pa ng kotse kaya iniwanan ko muna sa tabing kalsada. Pwede mo ba akong ipagluto? Babayaran kita kahit 10,000. Talaga? Hindi mo ba ako niloloko? Nanlalaki ang mga mata na tanong ni Shara. Oo, eto oh. Sabay abot ni Evander ng pera. Halos manginig ang kamay ni Shara nang tanggapin ang 10,000. Pinaupo niya agad si Evander at nagsimulang maggayat ng mga rekado para sa wonton noodles. Mawalang galang lang, sir. Saan ba kasi balak pumunta? Ginabi ka na. Saad ni Shara habang inaabala ang sarili sa pagluluto. Tanza ako. Nagkataon na dito pa sa Margondo inabot. Napakaliblib pa naman ang lugar nyo. Ano palang pangalan mo? Shara ang pangalan ko, sir. Tumango si Evander. At nang maluto ang wonton noodles, agad yung kinain ni Evander. Wow! Delicious! May kanin rito, sir. Gusto mo bang kumain ng kanin? Habang nahigop ng sabaw ng wonton, alok ni Shara. Agad namang tumango si Evander
at inilapag ng dalaga ang kanin na nakalagay sa plato. Salamat. Ang sarap mong magluto ah. May iba ka pa bang alam na lutuin? Salamat sa compliment, sir. Hindi ko pa alam ang pangalan mo. About sa kaya kong lutuin. Mga homemade na ulam lang ang tinuro ni Aling Criselda nung nabubuhay pa siya. Pamana niya lang sa akin ang tindahan at bahay niyang ito. Namatay siya ng walang anak at asawa. Tumandang dalaga. Ganun ba? Evander Cole ang pangalan ko. Gusto mo bang mamasukan bilang cook sa mansyon? Malaki ang bayad ko. 30,000 hanggang 40,000 monthly. Libre ang pagkain at titirhan mo. Pero ako lang ipagluluto mo. Halos manlaki ang mga mata ni Shara sa kanyang narinig. Sobrang laki noon para sa isang cook. Kumikita lang siya ng 6,000 hanggang 9,000 monthly sa pagtitinda ng wonton noodles. Minsan matumal pa kapag walang dayo o sawa na ang tao. Talaga, sir? Oo, seryoso ako. Mukha ba akong nagbibiro? Hindi, kaso lang, sir. Itong bahay at tindahan ni Aling Criselda kasi maiiwanan ko. Paupahan mo para kumikita pa rin. Suwestyon ng binata. Napaisip naman si Shara at kalaunan, marahang tumango, kaya tipid na napangiti si Evander. Sige sir, payag na ako. Kailangan ko talagang kumita ng maayos. Nang sa ganun, hindi ako mahirapan sa buhay. Sobrang mahal na ng mga bilihin at ang laki pa ng mga gastusin. Kung ganun, asikasuhin mo ng pagpapaupa nito bukas. I will stay here habang inaantay ka. Isasama na kita papunta sa Tanza. Taga Tanza po ba kayo? No, taga Manila. Sabay abot ni Evander ng 5,000 pesos bilang adisyonal na bayad sa upa sa pakikitulog niya sa bahay ni Shara. Payment for tonight's stay. Hala, hindi na sir. Ayos lang 10,000. Ipinilit namang nilagay ni Evander sa kamay ni Shara ang pera. Nagkatitigan sila sa mga mata, kasabay ng malakas na tibok ng kanilang mga puso. Itabi mo na. Paladesisyon akong dito magstay dahil malalim na rin ang gabi. Wala akong ibang matutulugan. Huwag kang mag-alala. Wala akong gagawin sa'yo. I can promise you that. Sige, dito ka na muna matulog. Tinapos ni Evander ang pagkain at naubos niya ang isang kaldero ng wonton noodles. Sumunod siya kay Shara papunta sa loob ng bahay. Dito ka na muna matulog, sir. Buti may spare na electric fan. Kapapalit ko lang din ng sapin kahit wala naman akong kasama rito. Sabay bukas ni Shara ng pintuan. Maliit ang kwarto, pero sapat na para makatulog ang binata. Nagsindi ng katulang dalaga, saka inayos ang kobre kama. Naupo naman sa gilid ng kama ang lalaki. Salamat. Hindi man sanay si Evander sa cliff pa na maingay, pero pinili niyang makatulog sa gabing yon nang lumabas si Shara. Kinabukasan ng umaga, nagluto ng umagahan si Shara. Dahil malaki ang ibinayad ni Evander sa kanya, nakapamalengke pa siya ng pang-ulam na isda, manok at karning baboy. Ayos sa siguro ang piniritong isda, barbecue na karning baboy saka tinolang manok para sa tanghalian. Aniya, habang inaasikaso ang umagahan at tapsilog. Wow, ang bango niyan. Saad ni Evander nang maamoy ang niluluto ni Shara sa kusina. Sakto ang gising mo, sir. Kain na tayo? Nakapagluto na ako. Wow, mukhang masarap na naman ang mga yan ah. Kain na. Namumula ang pisngi na tugo ni Shara. Tumango naman si Evander at agad na upo sa bakanting upuan. Inabutan siya ni Shara ng plato sa kutsara. Excited namang sumandok at nagsimulang kumain si Evander. Oh, ang sarap nga. Ngayon lang ako nakatikim ulit ng normal na pagkain. The last time I checked, na kumain ako ng ganito. Buhay pang lola ko. Hindi naman marunong si mami magluto. Inasa na lang niya sa mga kusinero. Puro take-out food rin ang madalas kong kainin. Sa restaurant naman, may taste as bland. Thank you sir sa compliment.
Tinuruan lang ako ni Aling Criselda na kapag nagluto ka, samahan ng pagmamahal at isipin ang pakiramdam ng kakain. Kaya ayun. Nice. Kapag nasa mansyon ka na, pwede kang mag-aral ng iba pang putahe. You can use the kitchen, pati ang mga stocks. Kapag ayos na sa'yo, ipatikim mo na sa akin. Tumango si Shara at sobra ang saya niya sa mga oras na yon dahil mahilig talaga siyang magluto. Wait, mansyon? Mayaman ka talaga? Well, halos manlaki ang mga mata ni Shara sa gulat. Akala niya ay negosyante lang ito. Hindi niya akalain na mayaman pala talaga. Pagkatapos nilang kumain, nag-ayos na si Shara ng gamit. Sakto kasing may dumating at naghahanap ng maupahang bahay. Ibinili niya na lang kay Aling Pising ang bahay at through GCash na lang ang bayad ng uupa. Sige na, maaari na kayong lumipat. Salamat sa advance payment at deposit. Alis na kami. Tumango ang mag-asawang Nestor at Cecil. Sumakay naman sa magarang kotse si Shara. Napagawa na yun ni Evander, kaya nakabiyahe na sila. Makalipas ang mahabang oras ng biyahe, nakarating sila sa beach resort na pagmamay-ari ni Evander sa Tanza. Grabe, ang laki ng resort. Private resort lang to? Yes. Ayoko nang may ibang napunta rito. Mabuburara lang ang resort. Sa bagay, pumasok sila sa loob ng resort nang bigla na lang madapa si Shara. Ay, palaka! What the... Ayos ka lang ba? Natatawang tanong ni Evander. Sa pagkapahiya naman ni Shara, mabilis siyang tumayo. Sorry sir, akala ko may tubig, napadive tuloy ako. Biro nito. Kaya lalong natawa si Evander. Naglahad ng kamay ang binata at napatitig roon si Shara. Kaya naman, bahagyang iginalaw ni Evander ang kamay. Nang hindi pa rin magets ni Shara ang ibig niyang sabihin, siya na mismo ang kumuha ng kamay ng dalaga. Halos pamula ang mukha ni Shara roon. Sir? Hahawakan na kita para hindi ka na nadadapa. Mamaya sabihin mo pa, hinahayaan lang kita at hindi ako gentleman. Nakarating sila sa loob at hinihatid ni Evander si Shara sa guest room. Nang makapag-settle ng gamit, sabay na silang bumaba para kumain. Pagtiyagaan mo na muna ang mga pagkain ngayon. Sa susunod na araw mo na lang ako ipagluto. May client akong kikitain rito bukas, kaya rin ako pumunta. Opo sir, walang problema. Sabay silang kumain at hindi mapigilan ni Evander na pagmasdan ang maamong mukha ni Shara. Nakaramdam naman ang pagkailangang babae. May boyfriend ka na ba, Shara? Wala sir. Bakit mo natanong? Wala naman. Sige na, kumain ka lang. Tumango si Shara. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakaramdam ng kakaibang saya si Evander. Pagkatapos nilang kumain, niyakag niya ang dalaga sa tabing dagat para maglakad-lakad. Ang lamig ng simoy ng hangin. Isinuot naman ng binata ang kanyang jacket sa dalaga. Kaya namula ang pisngi nito sa pinaghalong kilig at hiya. Dapat pala, hinayaan mo na kitang kumuha ng jacket mo. Nakalimutan ko. Oo nga po. Ikaw ba? Baka lamigin ka, sir. Ayos lang ako. Mas mabilis lamigin ang mga babae. Sa bagay. Ikaw, sir. May girlfriend ka ba? May childhood sweetheart ako. Si Elwin. Pero nang magkahiwalay kami dahil lang ibang bansa ang kanilang pamilya, nawala na ako ng feeling sa kanya. Saka, bata pa naman ako noon. Uso talaga sa mga mayayaman ang childhood sweetheart, no? Siguro. Anong klaseng babae ba ang tipo mo, sir? Natanong ko lang kasi wala tayong topic. Total, nampisahan niyo na rin kanina. Ako? Mabait, funny, at masarap kasama. Ayoko sa maarte at OA. Medyo ganun si Elowen kaya na-turn off ako. Pangit nga naman ang ganung attitude sa babae. Ikaw? Ako? Basta loyal, di man loloko. May isang salita at ipaglalaban ako hanggang dulo. Goods na yun.
Napangiti naman si Evander. Maya-maya pa, nagkaya-kaga na silang bumalik sa loob ng resort para magpahinga. Nang lumingon si Evander, aksidenteng napasubsob ang mukha ni Shara sa matipunong dibdib ng lalaki. Aray, natiklo yata ang uso ko. Tingnan niyo nga, sir. Natawa naman si Evander nang makitang namaga ang nguso ng dalaga at nagmukha itong bibe. Kainis ka naman, sir. Tawa ka ng tawa eh. Ano ba kasing ginagawa mo? Ayan, kamukha mo na si Suneo ng Doraemon. Ako pa talaga? Kayo nga yung basta nalang humihinto eh. Reklamo ni Shara sa kasinimangutan ng boss. Sorry, halika na. Sa susunod, hindi na ako basta hihinto. Patingin nga. Hindi naman sobrang lala. Sabay po ni Evander para tingnan ang nguso ni Shara. Halos mamula ang mukha ng dalaga at maganda duling ito sa sobrang lapit ng mukha ng lalaki. Kumalabog ng malakas ang kanyang puso roon. See? You're still beautiful. Bulero ka naman, sir. Tara na nga sa loob. Matutulog na ako. Napangiti naman si Evander sa sobrang cute ng dalaga. Natulog sila ng gabing yon at maagang gumising kinabukasan. Inagaw ni Shara ang trabaho ng mga cook at ipinagluto ang amo. Wala namang problema ang mga cook dahil binilin rin ni Evander na hayaan si Shara na gawin ang gusto. Nang matapos yon, ay dinala niya sa amo at sa client nito. Good morning, sir. Eto na po ang breakfast niyo. Kain po muna kayo. Thank you, Shara. Now, Mr. Lancaster, let's eat our meal. Tumango ang matanda, saka sila nagsimulang kumain. Nakatanggap ng papuri si Shara mula sa matanda at inalok pa ito na maging cook niya. Thank you sa compliment, Mr. Lancaster. Just already mine, Mr. Lancaster. Huwag mo akong agawan ng cook. Biro ni Evander, kaya natawa ang matanda at napailing. Nagpaalam naman si Shara at nagpa siyang maligo na lang muna sa dagat habang abala si Evander sa pagkain at pagkausap sa client nito. Makalipas ang 2 araw, are you ready? We're going back to Manila. Yes, sir. Lumabas sila ng resort at sumakay sa kotse. Muling pinaandar ni Evander ang sasakyan pabalik sa mansyon nito sa Maynila. Makalipas ang mahabang oras na biyahe, nakarating sila sa napakalawak at napakalaking mansyon ng binata. Namamanghang bumaba sa kotse at pumasok sa loob ng bahay ang babae. Grabe nga ang laki. May mas malaki akong mansyon pero nasa Amerika. Halika na, ihatid kita sa magiging kwarto mo. Tumango si Shara at sumunod sa amo. Dinala siya nito sa queen size na kwarto at mas lalong nalula si Shara sa ganda noon. Dito ako tutuloy? Grabe, pang prinsesa ang datingan. Maliit pa to pero maayos naman. Mamaya ka na magayos ng mga gamit. Ipapakilala muna kita sa mga tauhan ko rito sa mansyon. Lumabas ulit sila matapos ibaba ni Shara ang mga gamit. Pinakilala siya ni Evander sa mga kasambahay, mayordoma at mga guard. Nang magtanghalian naman, sabay na sila kumain at nagpahinga. Kinagabihan, ipinagluto na ni Shara ang amo ng masarap na adobo sa gata na manok at iba pang putahe. Walang palya. Ang sarap mo talagang magluto. Thank you, sir. Kaso, nasaan na po ang mga cook nyo? Transfer ko sila sa restaurant ko. Para hindi naman sila magalit sa'yo dahil inagawan mo sila ng trabaho. Biro nito. Ay, natawa lang si Evander sa kasila maganang kumain. Masaya akong may kasabay na akong kumain ngayon. Nakakagana lalo kumain. Ayaw nila akong sabayan. Lagi silang may dahilan. Nakakaya naman kasi talaga, sir. Kaya lang syempre, ayoko namang mag-isa mong kainin ang niluto ko, baka tamarin kang kumain ng walang kasama. Hindi ako ganoon. Pero thank you talaga. Pagkatapos kumain, napansin ni Evander na may kalat ng ketchup ang pisngi ni Shara. Matapos itong kumain ng Shanghai, kaya dumukwang siya para punasan yon gamit ang tissue. Natulala naman ang dalaga at halos magwala ang puso sa sobrang kaba sa kakilig. Para kang bata kong kumain. Sorry sir,
Salamat po. Napainom ng wala sa oras ng tubig si Shara sa kaba. Isang tipid ng ngiti naman ang tugon ni Evander. Pagkatapos nilang kumain, nagpunta sila sa may pool area. Ligo tayo? Nakakahiya, sir. Cook mo lang ako. Hindi ka basta cook. Kaibigan rin ang turing ko sa'yo. Wala kang dapat ikahiya. Pero wala nang nagawa si Shara nang hatakin ni Evander ang kamay niya. Dalawa silang bumagsak sa tubig at sa pag-ahon nila, aksidenteng naglapat ang kanilang mga labi dahil nakayuko si Evander. Sir! Sorry, hindi ko akalain na sobrang lapit ng ahunan mo sa pwesto ko. Nakaramdam sila ng hiya at kakaibang bilis ng tibok ng puso. Hindi na kumibo si Shara at binitawan naman siya ni Evander. Naglangwig sila sa pool. Lokong puso to ah. Kanina pa nagwawala. Bulong ng binata habang nakatitig sa magandang dalaga. Binasa siya ni Shara ng tubig kaya nauwi sa kulitan ang kanilang paliligo. Lumapit siya rito at kiniliti ang dalaga. Ayoko na sir. Sir, sorry na. Natatawang saad ng dalaga. Bawal. Nangaasar ka ah. Nahila ni Shara sa batok si Evander. Kaya napasubsob na naman ang mukha ng binata sa kanya. Aksidente na namang naglapat ang kanilang mga labi. At sa pagkakataong yon, tila natulala pa silang dalawa bago mabilis na kumalas. You're kissing a monster, Shara. Hindi no? Pagtatanggi ng dalaga sa kalumangoy palayo. Ikaw ah, siguro crush mo ko. Natutuwang inasar ni Evander ang dalaga. Hindi, aksidente nga lang yun. Sa kadali-daling tumakbo paalis. Nagbanlaw siya sa kanyang banyo at halos mga matis ang mukha sa hiya. Ang hindi mo, Shara. Talagang nakailan ka pa. Aniya sa sarili. Matapos maligo at magbihis, nagblower siya ng kanyang buhok. Meron na sa kwarto niya noon. Samantala, lumipas ang mga araw at buwan, mas lalo silang napalapit sa isa't isa. Isang araw, naabutan ni Shara si Evander sa may garden na nakahiga sa Bermuda grass. Sir? Shara? Halika dito. Samahan mo ako. Mamaya mo na ako ipagluto ng merienda. Sige, sir. Naupo si Shara sa tabi ni Evander at sa hindi maipaliwanag na dahilan, halos magwala ang puso niya sa kilig. Alam mo ba? Hindi ko alam, sir. Kaya sabihin mo. Pangbabara ng dalaga. Natawa naman ng binata. Sobrang saya ko na ngayon. Hindi na boring ang buhay ko. Mabuti kung ganun, sir. Dahil yun sa'yo. Simula nang dumating ka. Halos magwala ang puso ni Shara nang marinig ang sinabi ng amo. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ang saya na nararamdaman ko pero sana wag kang umalis sa tabi ko. Hindi ako aalis, sir. Kung hindi mo ako papaalisin. Hindi talaga kita papaalisin. Sabay ngiti ng binata at pinakatitigan si Shara sa mga mata. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Evander ng mutual understanding habang kausap ang dalaga. Sumama siya kay Shara maghanda ng merienda at tinuruan siya nito. Ramdam nila ang kakaibang saya roon. Nang mga sumunod na araw, naging abala naman ang lalaki sa pagiging CEO sa kumpanya. Bigla ko siyang na-miss. Bulong nito habang iniisip si Shara. Hindi na nakatiis kaya agad tumawag sa mansyon para makausap ang dalaga. Shara, can you bring me a lunch later? Stay here. Boring. Wala akong kausap. Aniya, sa kabilang linya. Sir, sige po. Matapos nilang mag-usap saglit, inabala na ni Shara ang sarili sa pagluluto. At nang matapos, naligo lang siya sa kadumiretso na sa kumpanya ng amo. Pagpasok sa opisina, halos kumabog ang dibdib ng dalaga sa kaba. Sir? Shara? Mabuti at dumating ka na. Nagugutom na ako.
Agad namang humakbang palapit ang dalaga at inilapag sa bakanting mesa ang mga dala. Maaga pa naman pero, kain ka na sir. Aniya, habang inaayos sa mga dalang pagkain. Wow, ang bango nga. Maganang kumain si Evander. Wala na siyang pakialam kung magmukhang madungis. Kaya naman, nang magangat siya ng tingin, natawa na lang si Shara at hinawakan ng kanyang mukha para pansamantalang huminto. Inangat niya ang kamay na may hawak na panyo sa kapinunasan ng gilid ng labi ni Evander. Hindi halatang nagutom ka nga, sir. Nakangiting saad ni Shara. Kumabog naman ng malakas ang puso ni Evander habang nakatitig sa magandang mukha ng tagaluto. Thank you. Muling kumain si Evander at halos madistract siya sa pagwawala ng kanyang puso. Makalipas ng ilang minuto, natapos na rin siyang kumain. Naubos ko. Teka, kumain ka na ba? Hindi na kita naalok. Oo sir, huwag mo na akong alalahanin. Mabuti kung ganun. Akala ko hindi pa. Ang lakas kong kumain. Dito ka na muna para may kausap ako. Busy ang sekretarya ko sa dami ng pinapagawa ko sa kanya. Wala akong kasama. Saka, we can only talk about work. Unlike you. Okay sir, walang problema. Inayos na ni Shara ang pinagkainan ng amo at umorder naman si Evander ng milk tea para sa kanila. Nababaliw na yata ako. Ako lang yung taong pinapunta ang cook sa kumpanya para may kausap. Sadyang gusto ko lang naman siyang makasama. Nakikita at nakakausap. Naiiling na sermon ni Evander sa sarili. Ayos ka lang sir. Sabay tungaw ng dalaga sa amo. Halos manlaki naman ang mga mata ng CEO hanggang sa nahulog na siya sa swivel chair. Damn! Napakamagulatin mo naman. Wag mo akong tawanan. Napaka-cute mo sir. Literal na na-fall. Sa sobrang piko ni Evander, agad siyang tumayo at kinabig sa bewang ang dalaga. Kumabog naman ang puso nito sa sobrang kaba. Tinatawanan mo ko? Hindi na sir. Kabadong nag-iwas ng tingin ng dalaga, pero ibinalik lang ni Evander ang pagkakatingin nito sa kanya. Halos mga matis ang mukha ni Shara sa sobrang lapit ng mga mukha nila. Sa susunod na tawanan pa ako ng makasalanan mong labi. I will punish you with a kiss. Banta ni Evander na nakapagpabilis lalo ng tibok ng puso ni Shara. Ay, walang ganyanan sir. Then, shut up. Marahang tumango si Shara at binitawan ito ng binata. Nang mabilis na kumapit ang dalaga sa batok ng amo, kaya bumagsak sila sa sahig pareho na magkalapat ang mga labi. Halos mamilog ang mga mata ni Shara sa gulat. Nanlaki naman ang mga mata ni Evander at pareho silang namula ang mukha. Tuluyan ang napigtas ang pagkokontrol ng lalaki. Kaya naman, kusang gumalaw ang kanyang labi para gawaran ng mainit na halik ang dalaga. Napapikit naman ito roon. Sir. Sorry, hindi ko na nakontrol ang sarili ko. Mabilis na bumangon si Evander. Ganun rin ang ginawa ng dalaga. Dumistansya sila sa isa't isa at nagkahiyaan. Maghapon na nagtrabaho ang binata hanggang sasabay na silang umuwi sa mansyon. Lumipas ang mga araw, unti-unting napapalapit ang dalawa sa isa't isa. Magkasama sila ng Sabado ng umaga sa may pool area habang nagjo-joke si Shara. Sir, alam mo ba kung bakit may agwat ang daliri mo? Kinilig naman si Evander sa pag-akalang sweet ang sasabihin ng cook, kaya todo ngiti siya. Kasi para kasya ang kamay mo? Hindi sir. Bakit? Gusto mo ba dikit-dikit? Ano ka? Itik? Sabay tawa ng malakas ng dalaga. Halos mamula naman ang pisngi ni Evander sa pagkapahiya. Loko ka ah. Ito pa. May dalawang hold-upper na ng hold-up sa bangko. Ang sabi ng isa, yes, mayaman na tayo. Pinabilang ng kasama yung pera. Sabi ng isa, alam mo namang mahina ako sa math. Abangan na lang natin sa balita mamaya. Natawa si Evander sa narinig.
Pambihira. May dalagang estudyante. Umiiyak na umuwi. Sabi ng daddy niya, "Anak, bakit ka umiiyak?" Sagot ng anak, "Pumasa po kasi ako sa test." Natuwa ang tatay niya sabay tanong, "Aba, magaling. Anong test ba, anak?" Namutla yung anak, sabay sabing, "Pregnancy test po, dad." Yun lang. Talagang magaling. Ito na, last na sir. May magkumpare na nag-uusap. Nakita niya si Pedring na may tali ang paa. Tinanong ni Juan kung bakit may tali ito sa paa. Ang sagot ni Pedring, "Magbibigti ako." Tanong naman ni Juan, "Bakit sa paa? Di ba dapat sa leeg?" Ang sagot ng isa, "Sinubukan ko kanina. Hindi ako makahinga eh." Langya. Halos sikmurain si Evander kakatawa, kaya napautot ito. Natawa naman ng sobra si Shara, kaya kinabig ito sa bewang ng lalaki at wala sa sariling sinakop ang labi. Nanlaki ang mga mata ng dalaga sa sobrang gulat. Dulot ng mainit na halik na ginagawad ni Evander. Nag-init ang pisngi ng babae, kasabay ng malakas na kabog ng dibdib sa kilig at kaba. Napapikit na lang si Shara hanggang sa nawala na rin siya sa sarili at tinugunan ng halik. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng kapuspan ko. Pero sana, hayaan mo akong ipurso ka, Shara. Kapag magkasama tayo, sobrang saya ko. May mga oras na gusto kitang ikis gaya ngayon. And I already lose control. Gusto mo ba ako, Sir Evander? Kabadong tanong ng dalaga. Magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi. Dahil oo, gusto kita. You make my heart beat faster. And my lips smile without your reasons. Sabay yakap ni Evander sa dalaga. Ramdam niya ang halos sabay na tibok ng kanilang mga puso. Niligawan mo talaga ako? Oo, yun ay kung papayagan mo ako. Tumango si Shara na may ngiti sa labi. Sige, basta ako lang ang liligawan mo. Siyempre naman, hindi naman ako babaero. Nagkatitigan sila sa mga mata at parehong nagkaintindihan. Kinabukasan, nagtaka si Shara sa sobrang dami ng mga regalong ipinasok ng mga kasambahay sa kanyang kwarto. Ang dami niyan, kanino galing? Sa akin, I told you, niligawan kita. Salamat pero hindi naman nasusukat sa regalo ang panliligaw ng isang tao. Basta genuine ang nararamdaman. This is me being your suitor. Kaya hayaan mo na, Shara. Walang nagawa ang dalaga roon, kundi kiligin. Lumapit si Evander matapos ipasok lahat ng regalo niya sa kwarto ng dalaga. Yumakap siya kay Shara at pinakatitigan ito sa mga mata. Thank you. Sobra akong na-overwhelm sa mga gifts mo. Hindi ko akalain na sa buhay kong to makakaranas ako ng ganyan. Higit pa ritong mararanasan mo, Shara, pag naging akin ka na. Tumango ang dalaga. Nanood naman sila ng movie sa theater room ng mansyon. Sobrang ganda ng Dear Ex na pinapanood nila. Isa iyong Korean drama. Sobrang cool ng karakter ni Jin sa drama. Yeah, malaki talagang impact ng bullying. At klase ng pain na naranasan niya nung bata pa lang siya. Maya-maya pa, isinandal ng dalaga ang kanyang ulo sa balikat ng binata. Umakbay naman si Evander kay Shara. Kaya pareho silang nakangiti sa kilig. Pagkatapos nilang manood, nakatulog ang babae sa couch at napalingon naman sa kanya si Evander. Kasing ganda mo siya. Pero, mabuti na lang rin hindi mo kaugali si Jin, ah. Bulong ng binata, sa kanya kinaga ang dalaga para ihatid sa kwarto nito. Mag-prepare ka mamaya. Dinner day tayo sa labas. Talaga? Kakain tayo sa labas? Oo, before natin manood ang concert ng mga idol mong Korean. Selos ka? Akala ko ba mas pogi ka sa mga yun? Mas pogi naman talaga ako. Pero, handa akong suportahan ka sa gusto mo. Huwag mo lang akong ipagpapalit sa isa sa mga yon. Baka ipaban ko ang grupo nila. Ang lala mo? Naiiling na sa ading dalaga.
Ginagabihan, nagsuot ng simple pero eleganteng dress ang dalaga. Regalo yun ni Evander sa kanya. Sabay silang lumabas ng mansyon at sumakay sa kotse patungo sa Araneta. Parang ayoko nang tumuloy. Bakit na naman? Huwag kang KJ dyan ah. Mamaya pa naman ang concert kaya kakain muna tayo. Kaya lang sobrang ganda mo. Baka mapansin ka nila at lumala lang ang selos ko. Loko. Ang dami kayang tao doon for sure naman. Huwag mong kalimutan. I already paid for VIP seat. Malamang, mapapansin ka. Hindi yan. Marami kayang mas maganda kaysa sa akin. Saka, ikaw lang naman ang nagagandahan sa akin. Hindi na kumibo si Evander at tumaan sila sa 5-star restaurant na pagmamay-ari niya para kumain. Sobrang romantic roon. Kaya naman, mas lalong kinilig ang dalaga. Magana silang kumain at nang matapos, isang matamis na halik sa pisngi ang natanggap na reward ni Evander. Thank you. Nabusog ako. Sa pisngi lang? Kulang. Magsasalita pa sana si Shara nang hawakan siya sa baba ng lalaki para gawaran ng mainit na halik. Kinilig na tinugunan ng babae ang halik. Pareho silang nangamati sa mukha roon. Kalaunan, dumiretso na sila sa mismong Araneta at naupo sa VIP seat. Halos magwala ang mga fans nang magsimula ang concert ng Enhypen. Pigil na pigil naman si Shara kiligin kay Jay nang akbayan siya ni Evander dahil napapansin nito ang madalas na pagsulyap ng mga miyembro ng Enhypen sa dalaga. Bakit? I told you. Halika na kaya. Ha? Hindi ko magets. Uwi na tayo. Kahit na nagguguluhan, tumango pa rin ang dalaga. Ayos na sa kanya ang masulyapan ng malapitan ng mga idol niya. Hindi naman siya kasing OA ng ibang fans. Tara, Ayos lang sa'yo. Hindi ka magagalit sa akin. ano ka ba? Bakit naman ako magagalit? Masaya akong sinamahan mo ako rito. Hindi ako ganun ka-greedy. Saka, mas gusto kita kaysa sa kanila. Natigilan si Evander at halos magwala ang puso niya sa kilig. Kaya naman, mabilis nang kinabig sa bewang ang dalaga, saka sinakop ang labi nito. Naghiyawan naman ang mga naroon at agaw atensyon sila sa mga nagpe-perform. Labis ang hiya at pinaghalong kilig na nararamdaman ni Shara. Kinarga naman siya ni Evander paalis roon. Jam, lalo kitang ipagdadamot kapag ganyan ka. Binabaliw mo ako. Evander. Nang makarating sila sa parking lot, kinorner ulit ng lalaki ang babae. Mas lalo namang bumilis ang tibok ng puso ni Shara roon. Lalo na, nang mabilis na namang sakupin ng binata ang kanyang labi. Sabik nilang hinalikan ang isa't isa. Habang tumatagal, mas lalo silang nag-iinit. Pumasok sila sa loob ng kotse at naupo ang dalaga sa kandungan ng amo. Sana, ganyan ka rin sa akin. Ako ang piliin mo sa lahat ng oras. Oo naman. Masayang sagot ng lalaki at mas nilaliman ang halik. Tila sabik ang kanilang mga dila at labi sa isa't isa. Hanggang sa kapusin sila ng hininga at yumakap si Shara sa binata. Nanlaki ang mga mata ng dalaga nang maramdaman ang pagtigas ng nasa pagitan ng hita ni Evander. Don't move. Baka magalit yan. Kanina pagigil sa'yo. We're going home. Diyan ka lang muna maupo sa kandungan ko. Loko ka. Baka mamaya mas lalong magalit to. Biro ng dalaga. I'll respect you. Hanggang sa maging handa ka na. Tumango si Shara at sa buong biyahe nga, pigil na pigil si Evander. Nang makauwi, nauna ito sa kanyang bumaba at hindi na siya inantay dahil kailangang ilabas ang init kanina pa. Natawa naman ang babae. Grabe, ang tibay ng pasensya niya. Lakas ng kontrol. Kapag kami na, babawi na lang ako. Nagsisimula pa lang naman kaming kilalanin ng isa't isa eh. Pangungumbinsin niya sa sarili. Makalipas ang 3 buwan na panliligaw, sinagot ni Shara si Evander sa isang pool party na ginanap sa mansyon. Nakatanggap si Shara ng mamahaling kwintas at hinarana pa ito ng lalaki. Pangako, ikaw lang ang babaeng paglalaanan ko ng oras ko. Wala kang kahati.
Walang pwedeng umago sa'yo. Hindi kita iiwan at lolokohin. Susuportahan kita sa lahat ng gusto mo. Thank you. Na-appreciate ko lahat ng effort mo since day one. No more waiting, Evander. Sa'yo na ako. I want to be your girlfriend. Namumula ang pisngi na sa ading dalaga. Halos manlaki ang mga mata ng binata. Saka mahigpit na yumakap kay Shara. Humawak pa ito sa magkabilang pisngi ng dalaga. Saka sinakop ang labi ng buong pagmamahal. I love you so much. I love you too. Masaya silang binati ng mga bisita at nakihalubilo sila sa mga ito. Isang gabi, nagkayakagan sila Evander kasama ng mga kaibigan magbar. Isinama niya naman si Shara. First time ko magbar. Mukhang ako pang bad influence Pero last bar na to. Di na tayo sasama sa susunod. Ayos lang naman. Basta wala kang gagawing masama. Wala talaga. Ayokong masira ang tiwala mo sa akin. Good. Nakarating sila sa high-end na bar at umorder ng mga alak. Sinabayan nilang uminom ang 4 na kaibigan ni Evander. Huwag kang magpapasobra Magdadrive ka pa pauwi. Kapag di tayo nakauwi, dito tayo mag-stay. I will rent a room. Kaloko. You're safe with me. Sabay ngiti ng binata, kaya kinilig ang babae. Makalipas ang ilang oras na pag-inom, tinabla ng alak si Evander. Pagod kasi ito sa trabaho, kaya mabilis na lasing. Nagpaalam sila sa mga kasama at nagrenta ng kwarto. Nagugutom ka ba? Order anything. Kumain ka. Matutulog lang ako. Okay. Umorder nga si Shara ng makakain. Nagsettle sila sa VIP room at binigay ni Evander ang card niya para may pangbayad ang nobya. Mabilis na nakatulog ang binata habang abala naman si Shara sa pagkain ng mga in-order niyang pagkain. Buti na lang, di ako nagpasobra. Baka bagsak rin ako ngayon. Aniya, saka tinapos ang pagkain. Nagpahinga lang siya saglit, saka nakatulog na rin. Handang madaling araw naman, nang magising si Evander. Uhaw na uhaw siya kaya uminom siya ng tubig. Pinagmasdan niya naman ang maganda at sexy niyang nobya hanggang sa naupo siya sa tabi nito at marahang hinaplos ang mukha ng dalaga. I will cherish you. Evander, nagising ka? Anong oras na? Oo, nauhaw lang. 3:00 na ng madaling araw. Natulog ka pa. Ihiga rin ako. Oo, yakap ko muna. Naglalambing na sa adang dalaga, kaya tinabihan ito ni Evander, saka yumakap. Tulog na. Tumango si Shara at inabot ang labi ng nobyo para gawaran sana ng mabilis na halik. Nang hapitin siya ng lalaki, sinakop ni Evander ang kanyang labi at walang aninlang hinalikan pababa sa leeg. Habang humahaplos, ang kamay sa malusog niyang dibdib. Evander, nag-iinit ako. Me too. Let me satisfy you. Saka yumuko ang lalaki at pinagsawa ang bibig sa malusog na dibdib ng nobya. Kung wala ang nasasarapang ungol sa labi ni Shara na nagbibigay init sa katawan ng lalaki. Tinanggal nito ang kanilang mga suot at nagsimula siyang paligayahin gamit lamang ang kamay sa kabibig. Hanggang sa tuluyan nang nawala sa wisyo ang babae, ganon rin ang binata. Nakakabaliw ka, Shara. Huwag kang mag-alala. Pananagutan kita. Okay. Buo ang tiwala niya sa nobyo at hinayaan lang itong mag-explore sa kanyang katawan hanggang sa magsimulang ipasok ng lalaki ang kanyang alaga. Nanlaki ang mga mata ni Evander nang mapagtanto ang pagiging birhen ng nobya. Napapikit naman si Shara sa sakit. Ouch! Ang sakit! Sorry, hindi ko alam. Loko ka? Binigla mo ko. Itutuloy ko pa ba? Oh, ano pa? Siniil muli ni Evander ng halik si Shara, saka siya marahang gumalaw. Kaya naibsan ang kirot na nararamdaman nito. Nauwi sa mainit na tagpo sa kama ang mga sumunod na kaganapan. Ilang beses inangkin ni Evander si Shara sa masarap na paraan. I love you. Buong pagmamahal na sabi ng lalaki. Hanggang sa pareho na silang makatulog sa sobrang pagod. Kinaumagahan, nagising ang babae na may masakit na katawan at pagkababae. Kaloka,
Talagang binigay ko ng pechay ko. Are you awake? Dahan-dahang nagmulat ng mga mata ang lalaki. Halos mga matis naman ang mukha ng babae sa pinaghalong kilig at hiya. Lalo na at napakagwapo talaga ni Evander. Oo, my God, talagang nagawa natin yun. Tukoy niya sa nangyari kagabi. Isang matamis na ngiti naman ang pinakawala ng lalaki. Oo. From now on, akin ka na talaga. Walang pwedeng umagaw sa'yo sa akin. Wala namang makakaagaw. Dapat lang. Dahil hindi ako papayag. Saka kinabig ni Evander ang bewang ng nobya. Siniil niya agad ng mainit na halik ang babae. Hindi akalain ni Shara na mauuwi sa mainit na tagpo ang mga sumunod na pangyayari. Dahil nagsimula na naman siyang romansahin ng nobyo. Sabik nilang hinalikan ang isa't isa habang nag-iisa ang kanilang katawan. Nang mapagod, sabay silang naligo at kumain bago umalis sa bar. My gosh, nakadalawa pa talaga kami. Tumitili na saad ng dalaga. Hawak-hawak naman ni Evander ang kamay niya nang sumakay sila sa kotse. Nakauwi sila sa mansyon at nagpa siyang magtabi na rin sa kwarto. Inilipat na sa kwarto ng binata ang mga gamit ng babae. Simula noon, mas naging clingy at sweet sila sa isa't isa. Dadalan mo ba ulit ako bukas ng pagkain sa office? Kung hindi ako makakaistorbo sa'yo, Well, kailan ka pa ba naging istorbo sa akin? Puntahan mo ako. sure. Kaso, baka madistra ka sa akin eh. Always naman. Pero never ka namang naging sagabal. I can manage. Malambing na yumakap si Evander kay Shara. Nasa kwarto sila ng mga oras na yon at naglalambingan. Kinabukasan ng umaga, pumasok na si Evander sa kumpanya matapos kumain ng masarap na umagahang niluto ng kanyang nobya. Hindi mawala ang matamis na ngiti na nakapaskil sa labi nito, kaya ganado siyang nagtrabaho. Best day of my life. Talaga palang hindi pa huli ang lahat para sa talentahe na kagaya ko. I can still manage to be happy. Umaten lang si Evander ng meeting sa umaga at bago magtanghali, pumirma siya ng kontrata sa kumpanya ng kaibigan. Pagbalik niya sa sariling kumpanya, naroon na ang nobya. Agad siyang yumakap sa bewang nito at naglalambing na humalik sa labi. Matagal at mapang-angkin ang halik na yon na nagustuhan naman ng babae. Saan ka galing? Sa kumpanya ni Tyrone, pumirma ako ng kontrata. We have a deal. Hungry? Tumungo naman si Evander at naupo sa may sofa. Mag-aayos na sana si Shara ng pagkain nang hilahin siya nito. Kaya bumagsak siya sa kandungan ng nobyo. Kadal muna bago kain. Parang mas gusto kitang... Ano ka ba, Evander? Nasa opisina kaya tayo? Ano naman? Kinuha ng lalaki ang remote, saka inilak ang bintana sa kapintuan. Inihiga niya sa sofa ang kasintahan, saka walang alinlangang hinila ang suot itong pang-ibaba. Kumubog naman ng malakas ang puso ni Shara sa pananabik. Sanay na siya sa pagiging sabik ng nobyo at kakaibang intimacy nila. Ikaw talaga? What? Ayaw mo? Siyempre gusto. Let me. Sabay kindat ng binata. Halos mga matis naman ang mukha ng dalaga roon. Naramdaman niya na lang ang mainit na hininga ni Evander na dumadapo sa kanyang balat. Halos kapusin rin siya ng paghinga habang pinapanood itong sarap na sarap sa ginagawa. Agad nag-init ang kanyang pisngi sa kakatawan nang magsimula siyang paligayahan ni Evander sa pagitan ng hita. Ganyan nga. Make me excited. Napuno ng nasasarap ang halinghing ang mga sumunod na pangyayari. Matapos siyang paligayahin ng binata, nanghihina siyang sumandal sa balikat nito. Saka lumipat sa mismong sandalan ng sofa. Magana namang kumain si Evander na animoy walang kalokohang ginawa. Napaka mo talaga. Nahihiyang saway ng babae. What? Binigyan ko lang ng reward ang girlfriend ko sa pagtsatsagang ipagluto ako at dalahan. Ay nako, bayad naman yan. Still. Hindi na nakapagsalita pa si Shara at hinayaan na lang kumain ng pasaway na nobyo. Samantala, tumawag ang tauhan ni Evander na nasa Amerika. Sakto namang katatapos nilang kumain.
Garrett, pupunta ako dyan bukas. Aniya sa kabilang linya, matapos siyang papuntahin ni Jolo sa Amerika dahil may malaking deal siyang kailangang asikasuhin. Saan? Tanong ng babae. Pinatay naman ni Evander ang call. America, I need your help. Royal family ang client ko roon. Kailangang maklose ang deal. Ha? Wala naman akong alam sa business. Sa pagkain meron. I want you to serve a heartfelt meal para sa kanila. Nang sa ganoon, maklose ko ang deal. Naiintindihan naman ng dalaga na kasama sa magandang business deal ang pagsiserve muna ng masarap na pagkain. Susubukan ko. Kailangan natin maghanda ng masarap na foods. At syempre, pag-aaralan ko muna ang pagkain na magugustuhan nila. I will help you. I will message Jolo about it. He should gather a lot of info. Since he's the one here. Tumango si Shara kaya maaga silang umuwi. Pinadala naman ni Jolo ang mga mahalagang detalye tungkol sa mga mahilig kainin ng maharlikang pamilya na bibisita sa Amerika. Kaya inilaan ng dalawa ang oras sa pagluluto at naging satisfied naman sila pareho. Time to sleep. Buti kahit kapos sa oras, nagawa ko. Siyempre, you're a genius. Hindi naman. Nahihiyang tugon ng dalaga. Masaya silang natulog ng gabing yon at gumising ng maaga kinabukasan para mag-asikaso. Nagpahatid sila sa airport at sumakay sa private plane na pagmamay-ari ni Evander. Agad yung lumipad patungo sa Amerika. Huwag kang kabahan. Dapat chill ka lang. Oo. Makalipas ang mahabang oras na biyahe, nakarating sila sa pinakamalaking mansyon ng binata sa Amerika. Sinalubong sila ni Jolo at pinag-usapan ng special event bukas. Magpahinga ka muna, Shara. Bukas pa naman. Kailangan makapag-relax ka. Ayos lang ako, ano ka ba? Parang ako ang kakausap ah. Magluluto lang naman ako. Yumakap lang si Evander at humalik sa noo ng nobya. Nabawasan ang kaba ni Shara roon. Maaga silang nagpahinga at pinaghandaan ang bisita bukas. Maaga namang nag-asikaso si Shara ng mga kailangan, saka siya nagluto ng masarap na putahe. Mula pa sa England ang kanilang bisita at sinigurado niyang magugustuhan ng mga ito ang kakaibang pagkain na ginawa ng babae base sa taste buds ng pamilya. Dan? Oo, dadalhin ko na roon. Tumango si Evander at nauna na sa may dining area. Bumati si Shara sa buong pamilya. Sa kanya pinakilala ang mga pagkain na inihain. May nag-test naman na quality inspector sa pagkain bago yun kainin ng royal family. Halos panlaki ang mga mata nila nang matikman ang sobrang special at sobrang sarap na pagkain. Napagkamalan pang Michelin chef si Shara. I'm not, but thank you for the compliment. Please enjoy your food. Saka umalis roon ng dalaga. Sobrang proud naman ni Evander sa kanyang girlfriend dahil doon. Pagkatapos nilang kumain, panay pa rin papuri ang mga anak. Pagkatapos nilang kumain, panay pa rin papuri ang mag-anak kay Shara. Nagbigay pa sila ng regalo na isang set ng diamond jewelries para sa babae sa sobrang tuwa. Saka nagsimula ang kanilang pag-uusap tungkol sa business collaboration. Tungkol sa business collaborations. Thank you so much. Nag-close ang deal at nagkasundo ang dalawang panig, kaya doble ang saya na naramdaman ni Evander. Nagpaalam ng royal family at pinabaunan pa ito ni Shara ng mga sweets na nagustuhan nila. Inalok pa ang babae ng trabaho sa palasyo bilang head cook pero tinanggihan niyo ni Shara. Grabe, nakakatuwa at nakakataba ng puso. Aniya, nang umalis na ang mga ito. Here, bigay nila sa'yo. Real diamond yan. Wow, talaga? Grabe, ang ganda. You deserve it. Nakangiting hinalikan ni Evander ang noo ng nobya. Labis naman ng saya na naramdaman ni Shara roon. Nang gabing yon, nag-celebrate sila at nag-inom ng alak sa may pool area. Muli na naman silang nagbanding. Puno ng pagmamahal ang kanilang mga mata habang nakatitig sa isa't isa. Nakababad ang kanilang mga katawan sa tubig. Ang sarap pala sa pakiramdam na
Yung niluluto mo, nagugustuhan talaga ng kumakain. Parang ang may magic ang kamay mo. Ang galing mo talaga. Ang dami na tuloy gusto kang kunin sa akin. Oo nga, pero never naman akong sasama. Dito lang ako sa tabi mo. Thank you. Sabay halik ni Evander sa labi ng nobya. Naligo sila at nagpakalasing. Nang manawa sa tubig, nagpasya na silang umahon para magbihis. Nagkadal muna sila bago matulog. Lumipas ang 3 araw na puro sila gala sa US at nag-enjoy sa mga tourist spot roon bago muling umuwi sa Pilipinas. Naging abala na ulit si Evander sa kumpanya. Makalipas naman ang 3 taon, mas lalo silang tumatag. Kaya nagpasya ang lalaki na mag-propose na kay Shara. I will never waste our time together. Bulong ni Evander, saka dumiretso sa garden kung saan pinaghandaan niya ang sorpresa at wedding proposal para sa mahal niyang nobya. Makalipas ang ilang minuto, dumating na rin doon si Shara at pinakinggan ang napakalambing na boses ni Evander na hinahara na siya. Kumabog naman ang malakas ang kanyang puso roon. Nananaginip pa ako? Tanong niya sa sarili at kinurot pa ang kamay ng mapaaray. You're my soulmate, my dream girl, and my only one. Narealize ko lang na sa bawat oras at araw na magkasama tayo, mas lalo kitang minamahal. Ayokong mawala ka sa akin. Kaya heto ako ngayon. Nakaluhod sa harap mo. Nakikiusap at naghahangad na maging mister mo. Shara, mahal na mahal kita. Gusto kong itanong sa'yo kung handa ka bang makasama ako habang buhay. Will you marry me? Kabadong tanong ng lalaki. Naluha naman si Shara sa sobrang saya, sa kamarahang tumango. Oo, Evander. Handang-handa na akong makasama ka habang buhay. Alam kong alam mo rin kung gaano kita kamahal. Sobra. Mahal na mahal. Nakangiting nilahad ng dalaga ang kamay at isinuot ni Evander roon ang singsing sa kanyang daliri. Sabay na tumibok ng malakas ang kanilang mga puso. Mabilis na yumakap ang lalaki, saka sinakop ang labi ng fiancé. Ibinuhos ni Evander lahat ng pagmamahal niya sa halik na yon. Kaya naman, naramdaman ni Shara ang kakaibang kilig. Matagal naglaban ang kanilang mga labi at dila. Nanay mo'y wala ng bukas. Hanggang sa tumigil sila sa sobrang pagod. Maingat na hinila ni Evander ang fiancé sa lamesa at nagsimula na silang kumain. Grabe ang effort. Thank you. Siyempre, pero kahit alam kong mahal mo naman ako, natakot pa rin akong tanungin ka. Mamaya, hindi ka pa handa eh. Ano ka ba? Lagpas kalendaryo na nga ako, mag-iinarte pa ako. Natatawang tugon ni Shara. Sabay silang kumain at napuno ng tawanan ng hapag dahil doon. Matapos nilang kumain, nagpababa lang sila ng nakain at nagkwentuhan. Nang marinig ni Shara ang napakagandang tugtog, naglahad naman si Evander ng kamay at nilapag roon ni Shara ang kanya. I want to dance with you in this lifetime and create 1,000 memories. Evander, buong pagmamahal na tawag ni Shara sa pangalan ng fiancé. Talagang pinakikilig siya nito ng sobra. Sumayaw sila at sinabayan ng malamyos na musika. Sabay na tumibok ng malakas ang kanilang mga puso roon. Hindi makapaniwala si Shara na makakaranas siya ng mala fairy tale na love story. Nang gabing yon, mas lalo silang pinaglapit ng kanilang mga puso. Isang araw, nagpunta si Shara sa puntod ng kanyang mga magulang nang matagpuan siya roon ng kanyang tunay na lolo. Sino ka? Tanong ng matandang doon. Anak po ako nila Mama Isa at Papa Edward. Aniya. Natulala ang matanda. Isa ito sa pinakamayamang doon sa buong bansa na may limpak-limpak na salapi, sa kalupain, sa Baguio at Batangas. Hindi mo ba ako nakikilala? Apo ko? Lolo? Ikaw pong lolo ko? Bata pa ako nung maaksidente kami at ako lang pong nakaligtas. Aniya, nang yakapin siya ng may katandaan ng lalaki. Nagsusumigaw sa yaman ang suot itong damit at accessories. Apo,
Kamukhang kamukha mo nga ang aking anak na si Isa. Sumama ka sa akin at babawi sa'yo ang lolo. Ipapamana ko sa'yo lahat. Lolo, pwede po bang dito na lang ako sa Maynila magstay? Kasi po, Bakit? ikakasal na po ako after a month kay Evander Cole. Gusto ko sanang umaten ka po bilang natatangi kong kadugo. The Coles Group here? Sure po. Akalain mo nga naman. Nakilala mo pa ang taong karapat-dapat para sa'yo. Kilala ko ang lalaking yon. At madalas kong makasalamuha sa mga gathering. Kaya alam kong mabuti siyang tao. Bagay na bagay kayo. Basta huwag kang sasaktan ay walang problema kay Lolo. Maraming salamat po, Lolo. Sobrang saya ko na nagkita tayo kahit pa matagal na panahon ang nakalipas. Sabay pakita ni Shara ng singsing na pamana pa ng kanyang mama. Ikaw nga. Sa akin galing ang singsing na yan. Para sa anak kong si Isa. Mananatili akong nakasuporta sa'yo, Apo. Nagkwentuhan sila at nagbahagi ng kanilang karanasan sa mga panahong hindi sila magkasama. Bumisita si Don Rafael sa mansyon ni Evander at kinausap ng masinsina ng binata. Hindi naman siya nito binigo. Nag-usap rin sila na mag-aambag si Don Rafael ng 1 bilyon para sa kanilang kasal bilang suporta sa kaisa-isang apo. Thank you po, Lolo. Salamat, Grandpa. Sigunda ni Evander, kaya napangiti lang ang matanda. 1 linggong nagstay sa mansyon si Don Rafael at sinamahan sila. Bago ito bumalik sa Batangas at inasikaso ang asyenda. Naging abala naman sila Shara at Evander sa preparasyon ng kanilang kasal. At kung kailan patapos na, saka pa dumating si Eloise, ang kababata ng lalaki na may gusto sa kanya. Galing itong ibang bansa at talaga namang sobrang arte. Evander! Sabay takbo ni Eloise at sumampa pa talaga kay Evander nang bumisita ito sa mansyon ng binata. Eloise, anong ginagawa mo rito? Bakit parang hindi ka naman lang na-excite? Hindi mo ba ako na-miss? Kasi ikaw, miss na miss kita. Pakasal na tayo? Are you insane? Sabay alis na Evander ng babae sa pagkakasampa sa kanya. Nadismaya naman si Eloise. Ha? Akala ko ba gusto mo ako? Pinaramdam mo pa nga sa akin noon eh. That was 26 years ago. Bata pa tayo. Hindi na kita gusto ngayon. Nagsalubong ang kilay ni Eloise at hinapit ang batok ni Evander para halikan. Galit itong itinulak ng lalaki sa kasinikmatan. Pweh, stop acting like a child. Ikakasal na ako, Eloise. Pag-amin ni Evander sa kapinunasan ng labi. No way. Ako lang dapat ang pakasalan mo. Sakto namang labas ni Shara galing kusina at nakita ito. Napansin agad ni Eloise ang kakaibang tinginan sa kalambing ng dalawa ng magkaharap. Nang hawakan ni Evander ang kamay ni Shara. Kain na tayo? Aniya kay Evander. Teka, sinong babaeng to? Evander? Nagtatanong ang mga mata ni Shara nang bumaling kay Eloise. Shara, my future wife. At maybe, remember what I told you before? This is Eloise. Pakilala ni Evander. Natigilan si Shara at animoy may acid na kumalat sa sikmura. What? You're marrying her? Any problem? Umalis ka na. Ang tataboy ni Evander kay lalong nainis si Eloise. How dare you, Evander? Pinagpalit mo ako sa kanya? At pinagtatabuyan mo pa ako? Pakainin mo muna ang bisita mo, Evander. Singit ni Shara. Kahit ayaw niya rin na naroon ang babae. Sinabi niyang siya ang nagluto. Nauna naman si Eloise sa kanila at naupo agad. Nagsabay silang tatlo sa pagkain nang magpaalam si Eloise na magbabanyo. Doon niya ininom ang gamot na madalas niyang dala. Halos magsuka siya after inumin yon at agad bumalik sa kusina. Tinawagan niya rin ang kaibigan ng kanilang pamilya na doktor para kuntsabahin bago lumabas. Evander, What? You look pale. sumama ang tiyan ko. Walang katapusang pagsusuka. Can you bring me to the hospital? Umaarte ang saad ng babae.
Napatingin naman si Evander kay Shara. Sige na, samahan natin siya. Thanks. Pero deep inside, irritable na si Elwin dahil mas pinakikinggan ito ng lalaki. Umalis sila sa mansyon at dumiretso sa ospital. Agad ni laboratory si Elwin at pinalabas na food poison ito. Hugh, hindi ko akalain na lalasunin mo ako. Anong ako? Kumain rin kami. Bakit ikaw lang nalason? Maybe, dahil alam mong childhood sweetheart ako ni Evander. You're jealous of me. Bintang ni Elwin, saka tumawag ng pulis. What? Hindi ako ganun. Hinawakan naman ni Evander ang kamay ni Shara. Stop acting wild, Elwin. Umuwi ka lang ba para manggulo? Nananahimik kami ni Shara. Stop this, bago pa maubos ang pasensya ko sa'yo. What? Mas kilala mo ako. Mas matagal tayong nagkasama nung bata pa tayo. Tapos, mas paniniwalaan mo siya? Kakampihan mo pa? Sikmat ni Elwin kay Evander. Sinungaling ka. Wala akong nilalagay na lason. Hindi ko nga alam na nandun ka. Saka, hindi ko galing maglagay ng lason sa pagkain. Tama siya. Mahalaga sa mga cook na kagaya niya ang pagkain. Dagdag pa ni Evander. Pinagtulungan naman ni Elwin at ng doktor si Shara. Nang dumating ang mga pulis, mas lalo na nilang giniit na kasalanan niyo ni Shara. Kaya naman, ginamit na ng dalaga ang kanyang utak. Kung nalason ka talaga, anong kinain mo na kapanglason sa'yo? Yung spinach. May nilagay ka siguro doon. Liar. Hindi naman yun ang kinain mo at hindi spinach yun, kundi adobong sitaw. Magkaiba ang dalawang yun. Nakalagay rin sa fake laboratory test result mo. Nang reason ay tuba-tuba. Walang ganon sa kinain mo. Halos mamutla si Elwin dahil sobrang daming error sa plano niya. Dahil biglaan. Idagdag pa na dumating rin ang inspector na nag-inspect ng pagkain sa mansyon at wala namang nakuhang kahina-hinala. Hanggang sa mabitawan ni Elwin ang kanyang pouch at lumabas roon ang gamot na ginamit niya. Dinampot yun ni Shara. Kindly check this, Inspector. Salubong ang kilay na saad ng dalaga. Agad yung kinuha ng inspector at na-identify agad ang gamot. Kinasuhan ni Evander si Elwin at ang doktor. Tinanggalan ito ng lisensya dahil doon. You're being too much, Elwin. Hindi na ikaw ang Elwin na kilala ko. Huwag ka nang pupunta pa sa mansyon. I will personally throw you out. Galit na sigaw ni Evander. No, gusto ko lang namang bawiin ka, Evander, please. Ang sama mo. Wala kang babawiin. Dahil ni minsan, hindi naman ako naging sayo. You disappoint me so much. Umalis si Elwin kasama ng mga pulis at pinasunod na ni Evander ang kanyang abogado para idiin ang babae. Yumakap naman si Evander kay Shara at mas lalong humanga sa fiancé. Matapos asikasuhin ang issue, nagpasya na silang bumalik sa mansyon. Akala niya yata may isahan niya ako? Ang galing mo nga, baby. Proud na humalik sa noo ni Shara ang fiancé. Nagpahinga na sila at nakatulog. Kinagabihan, inasikaso ulit ni Shara ang pagkain kaya nauna siyang gumising kay Evander. Nang makaluto, ginising niya ito para kumain. Magana silang kumain roon at muling napag-usapan si Elwin. Makalipas ang 1 linggo, dumating ang araw ng kanilang kasal at naroon ang kanyang lolo Rafael. Na-transfer na rin kay Shara ang kanyang mga mana. Thank you, Lolo, sa pagpunta at pagsama sa akin dito sa simbahan. Walang anuman, apo. Masaya ako para sa'yo. Love lots, Lolo. Ngumiti lang ang matanda at lumapit na sila kay Evander na nooy abot langit ang ngiti. Ingatan mo sana ang aking apo, Evander. Opo, Grandpa. Makakaasa kayo. Saka tinanggap ng binata ang kamay ng bride. Sabay silang naglakad papunta sa harap ng pari na may masayang pakiramdam. Labis ang kilig na nararamdaman ng dalawa roon. Nagsimula namang magsalita ang pari at nanatili silang nakikinig, saka sumasagot kapag kinakailangan. Opo, Father. Makalipas ang mahabang seremonyas ng kasal, nangako ang dalawa sa isa't isa. Ako si Evander Cole. Handang pakasalan si Shara Elizabeth bilang aking asawa.
Sa hirap man o ginhawa, kalungkutan o kaligayahan, nangangako akong hindi ko siya sasaktan. Ipagpapalit, iiwanan o lolokohin. Magsasama kami habang buhay. At bubuo ng masayang pamilya na nagmamahalan. Nakangiting pangako ng lalaki. Ako si Shara Elizabeth. Tinatanggap si Evander Cole bilang aking asawa. Sa hirap man o ginhawa, kalungkutan o kaligayahan, hindi ko siya iiwanan o sasaktan. Mananatili akong tapat, kontento, at mahal na mahal siya kahit anong mangyari. Sabay kaming bubuo ng maayos at busog sa pagmamahal na pamilya. Walang makakasagabal sa pagmamahala namin. Kahit pa sa kabilang buhay. Buong pagmamahal na tugon ni Shara. Namula ang mukha ni Evander sa sobrang kilig. Nagpalitan sila ng singsing at siniilang labi ng isa't isa. Matapos magpikturan sa simbahan, ay kumain na sila sa mansyon dahil doon ang resepsyon. Nagpahinga ang dalawa at nagsalo sa mainit na halik saka sa kama. Makalipas ang ilang buwan na madalas na pagtatalik, nabuntis ng lalaki ang asawa ng triplets na lalaki at pinangalanan nila iyong Neil, Gio at Spencer. Excited na akong makita sila. Saad ng lalaki habang hinahaplos ang may kalakihang tiyan ng asawa. Ako rin. Natatakot akong manganak pero kaya ko to. Para sa masayang pamilya natin. Thank you, wifey. Sa kaniyakap ng maingat ni Evander si Shara. Naging mas maalaga, maingat, at mas malambing pa si Evander kay Shara sa paglipas sa mga araw at buwan. Sinasamahan niya ito palagi at binibilhan ng mga gustong pagkain. Kaya naman, naging healthy at malayo sa stress ang buntis na asawa. Isang araw, nagpunta sila sa simbahan para magsimba. Maraming salamat po, Panginoon, dahil sa blessings, lalo na at biniyayaan niyo ako ng asawang kagaya ni Evander. Mabait at maalaga. Lord, thank you so much kasi magkakaanak na kami ni Shara. Sana po gabayan niyo siya sa panganganak at maging healthy ang aming mga anak. Saad naman ni Evander. Nagtirik sila ng kendila bago umalis roon. Kumain muna sila sa restaurant na pagmamay-ari ni Evander bago umuwi. Namili rin sila ng mga gamit ng triplets. Makalipas ang isang linggo hanggang sa dumating ang kaarawan ni Shara, talagang pinaghandaan yun ni Evander at ni Don Rafael. Kaya naman, sobrang saya ng babae. Happiest birthday, my beautiful, lovely, and kind-hearted wife. Saad ni Evander habang hawak ang birthday cake para kay Shara. Wow! Thank you sa bonggang surprise. Grabe ah! Ay hawak ka ng cake. May 5-layer tire cake pa ako. Namamanghang sagot ng babae. Siyempre naman. Nakangiting sinuotan ni Evander ng mamahaling kwintas ang asawa. Pumalakpak naman ang mga bisita nila roon at ang mga tauhan sa mansyon. Binati nila ang babae ng happy birthday at masayang nagsalo-salo. Hindi naman nagpakabog si Don Rafael at nagregalo ng 10 litsyong baboy, baka, saka 40 pieces na litsyon manok. Kaya pati mga kapitbahay at kamag-anak ng mga nag-work sa mansyon ni Evander ay napadalhan. Happy birthday, apo ko. Aniya. Thank you so much, Lolo. Grabe. Daig pa fiesta. Natutuwang saad ng babae. Yumakap naman si Don Rafael at binigay na ang titulo ng lupa sa kabahay na mamahalin ni Shara. Naayos na lahat, apo. Sa'yo na nakapangalan. Grabe ka na talaga, Lolo. Thank you ng marami. Naiiyak na sagot ng babae. Sabay-sabay silang kumain at nagtawanan. Nag-inom naman si Evander, kasama ng mga guard at bisita. Makalipas ang 9 na buwan ng pagbubuntis, nanganak na nga si Shara. At walang paglagyan ang kanilang sayang mag-asawa. Bumisita rin doon si Don Rafael, kinabukasan, at pinuri ang cute ng mga apo sa tuhod. Thank you, Lord. Sobrang healthy nila. Kaya nga, salamat sa hard work. I love you, wifey. Sabay halik sa noo at labi ng asawa. Kinilig naman si Shara at bumilis ang tibok ng puso. Pinagpahinga siya ng doktor
at inasikaso ng newborn screening ng triplets. Saka sila pinayagang lumabas ng ospital matapos ayusin ang mga papel ng mga bata. Muli silang nag-celebrate sa mansyon at sabay na nagpahinga. Walang araw na hindi inalagaan ni Evander ang kanyang mag-iina hanggang sa umukay na si Shara. Simula nga noon, masaya silang namuhay at pinalaki ng busog sa pagmamahal ang kanilang mga anak. Huwag sana nating kalimutang maging mabuting tao, kagaya ni Aling Criselda. Hindi niya lang basta kinupkop si Shara. Tinuruan niya rin itong magluto na talaga namang pinahalagahan ng dalaga, kaya napakinabangan niya ng gusto. Kaya kahit wala na si Aling Criselda, nagawang mamuhay ng dalaga ng maayos at nakilala pa nito si Evander. Ang kanilang pagtatagpo ay hindi inaasahan pero nagbigay ng magandang impact sa kanilang buhay. Napalapit sila sa isa't isa. Mas naging maayos ang buhay ng dalaga at kalaunan na fall sila. Pinanindigan siya ni Evander at pinaglaban ang kanilang pagmamahalan. Mas pinili ni Evander si Shara kesa kay Eluin na kababata nito. Ikinasal sila at pinatunayan sa atin na meron pang pag-ibig na wagas sa pamamagitan ng kanilang tapat na pagmamahalan habang buhay. Sana po marami kayong natutunan sa kwentong ito. Maraming salamat po sa pakikinig. Malayo ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago pag-ibig ko'y sa'yo lang.